Balitaryo, ang tingog sa mga walay tingog. Balitaryo, mubarog nga ligon batog sa mga inhustisya. Gikan Lunes hangtod Biyernes, dinhi sa maong istasyon. Mag-uban kita sa mga istorya, sa mga ginapihig. Atong hatagan og kahayag sa ilang mga pagigbisog ug mga kadaugan. Balitaryo. Susihon ang nagbadayon nga pakigbisog alang sa katungod sa mga katawhan sa atong komunidad. Hinumdume ang matag tingog importante kini ug sa pakighiusa makabuhat kita og kausaban. Balitaryo. Magpabilin kita nga nakatutok samtang dad-on namo kaninyo ang mga makapadasig nga storya, balita ug mga impormasyon uban sa mga isyu ug komentaryo ug ang pinakabag-ong mga update sa social media platforms. Diin kamo angay magbantay ug magpakabana alang sa tiunay nga kausaban sa atong katilingban. Ug karon, ania ang inyong tigdumala. Balita Komentaryo. So makausap pa, mahimbuntan ka natong tanan, kini ang inyong ubos nga alagad, Raymond Akelar Copiado, muban ka ninyo karubutag aron salusaluhan ang balitaryo. Mga balita o komentaryo sa mga nagkapagitabo. Balibot din sa atong nasod. Well, sa diling pa ta magsugod mga kaigsunan, ato sang ipaabot ka ninyo, kini ang usa sa ato nga mga sponsors, samtang dili pa natin isgutan kining atong hinisgutanan karong buntaga. Taryo hatod kaninyo ni Dipolog City Councilor Doc Phil Asis. Andam kanunay mo serbisyo sa mga katawhang Dipolognon. Ayon nga duolon, dali pangitaon, Dipolog City Councilor Doc Phil Asis. Kratom Beach, one of the best white sand beach resort in Zamboanga del Norte. Swim, dine, party, and relax. Kratom Beach, located at Barangay Gimputlan, Dapitan City. For inquiries, call 0917-502-2524. Kratom Beach. Looking for a nice place to hide? Check out Jardin, your floral paradise in Barangay Tuburan, Serios Meñas, Zamboanga del Norte. Relax, recharge, and stay connected. Jardin, your floral paradise. Planning to go on a getaway pero walang sasakyan? DBS Rent-A-Car is here to take you where you need to be. Travel comfortably with DBS Rent-A-Car. Contact us now. Ported o branded ng mga bags, A. Haute Couture House ang tubag niya na. A. Haute Couture House ang mahimutang sa Rizal Avenue, Barangay Bagting, Dapitan City. A. Haute Couture House, dumalaw gipanagiyahan ni Apple Marie Agulo. Litson, pinakalaming litson sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Packages, food bilao, catering services ug Del's Litson Food House. Kining tanan nga na mahimutang sa Purok Pag-asa, Lakaya Street Extension para Dipolog City. Basta litson, Del's Litson na. Blanca Skincare Clinic para sa pag-enhance sa imong kagwapa o kagwapo. Facial services, pagwagtang sa nakalain-laing marka sa imong naong o kalawasan, pagpataas sa imong ilong, pagpahilis sa imong tambok. Blanca Skincare Clinic, Arcade 1, Magsaysay Street, Dipolog City. Alang sa mga nagkalain-laing sublimation uniforms, tarpaulin og mga artworks, lockdown printing services and tailoring na mo'y adto. Gama og mutaot sa sila og mga signage, lamination, mugs, cups, ID, decals, and many more. Lockdown printing services located at Airport Road, Naog, and Mabini Street, Biasong, Dipolog City. Alang sa mga beli pa nga o uban pa. Hook and Line Marine Products. Ang Hook and Line Marine Products ang may mutang sa Panimalay ni Martin Lastimosa. Boundary gayod sa Barangay Ubay o Barangay Gulayon, Diris Dakbayag sa Dipolog. Hook and Line Marine Products. Maraming salamat atong mga sponsors, mga kaigsunan. Kaganina medyo na putulta na dead air katadyon. Ito na yung mga katulian na binikapungan kinilaging gawas na mabati ka ninyo, bisag mabati ka ninyo sa 89.9 DXJR-FM, pero wala ta dito sa studio sa DXJR ga programa kundi narekta sa atong Panimalay din ato ra kining gilapay ng atong programa dito. Sa itong mga kaigsunan tayo nga gustong mo salmot mo padangat sa ilang mga komentaryo, pwede mo mag-text 0930-277-0390. Sa dili pa ta magsugod og gisgot mga kaigsunan ato sa ipabati kaninyo kining mga pamahayag
ni Vice President Sara Duterte. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Kaya nga, di ba, yung iba, sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Meron po bang part sa buhay nyo na parang ayoko na, suko na ako? Wala. Dito sa pagiging Vice President, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin. Na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko, parang napahiya sila. So, hindi ko gagawin yon. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Kaya nga, di ba, yung iba, sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. So sabi mo kasi hindi ka pinanganak para lang habulin ng happiness. So kung hindi happiness, VP, ano ang mission mo talaga? Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko, hindi happiness ko kasi sabi ko nga, gusto kong maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Gusto kong maging 3-term, ito talaga hanggang ngayon, masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, oy, 3 consecutive terms ako na mayor. Kasi kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng Vice President. So yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik ka niya doon sa posisyon na yon, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So hindi pa rin, wala pa rin sa akin. So ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. Kaya yun ang sinabi ko. Yung turning point ko, halimbawa, bababa ako kasi may bibilin ako sa 7-Eleven. Bibili akong kape. Tapos, yung security guard magsasabi, lumabang ka. Wala man siyang, hi, hello, uy, Inday Sara, wala. Sabihin lang niya, lumabang ka. Ganon lang. At marami yun. Hindi lang isang tao ang naggaganon. So parang ako ba, nararamdaman ko na yung, kumbaga, desperation nila. Kasi namimilit na sila ng isang tao na nagsasabi din na ayaw ko yung buhay ng politiko. So parang ako, 47 years akong ganyan. One day, noong Christmas break, naisip ko, bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya. So yung mission ko ay hindi yung kasiyahan ko, kundi kasiyahan ng mas nakararami. Balik ka mga kaigsunan, mo to ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte atong umalabot nga
presidente sa Pilipinas 2028, sigurado mo po. Sigurado sa kung mudaog ng mga kaigsunan. Well, ang pinakanindot sa iya ang akuan, pinakanindot sa iyang statement kanina katong sa iyang pagbukas doon. Nga, doon nagyoy manubag. Doon nagyoy manubag mga kaigsunan, meaning pinakadako nga korupsyon nga nahitabo dinhi sa kasaysayan sa atong nasod, which is para niya iya naman ang gibutyag nga last year pa doon na siya gi-convincer nga mukuyog kaniya mo mamahimo niya vice presidente, pero dili pa niya ibutyag ang pangalan karon gumikan kay iya pong giprotehean kay kabalo man kadinhi sa atong nasod mga kaigsunan kung doon na naganay hinganlan ang atong vice presidente. I'm sure sa resources kadako nga kwarta nga naa karon sa atong gobyerno, naa sa administrasyon ni BBM sa grupo nila ni Martin Romualdez, o sa resources kada abot man ni karon dakuyog man kining ato ang mga walong grupo, kining sa mga party list, kining mga funds sa CPP-NPA nga dauton yung gayo, dauton na gayo kining ni ang hinganlan unya nga running mate ni Vice President Sara Duterte. So, sakto naman po, then sa iyang plano, sakto man, nga iyag tagaag trabaho. So, while siya maglingkod isip presidente, ang iyang vice presidente mo na iyang himuon nga mugukod ni ining mga tao nga way ko kaluoy nga mikawat mga kaigsunan, mikawat sa ato nga salapi. Kwarta man ko na. Dili man na ingon nga kwarta ni bisan sa aton ang tanan kay gikan kana sa buhis nga atong gibayran. So yung ana mga kaigsunan mo ginay tinuod. Dayon kun atong lantawon mga kaigsunan, lain migawas karon mga istorya dito sa Dahig na nangadtuman ang mga biktimay kunuhay sa judicial killing. Mga biktima kunuhay. Doon ay mga nanggawas ng istorya nga gasto ni gobyerno. Gasto daw. Makalilisang, no? Kung tinuod mangani, kining portaha nga gigasto kay gatuo ka kining uban nito mga biktima kunuhay, mga parintis biktima. Dala suri-suri raman sa. Dala suri-suri man di man ingon nga. Yadto gyud kay unsa ko ilang mahimo dito. Igo ra mo tan-aw. Gigastuan. Kung tinuod magari nga gastos gobyerno, pagbida. Wala lagi insaktong paminsar o gusto lang gyud tingali kay og dili gud magdala dito og mga tao. Muni tinud anay kung dili gastuan sa administrasyon nga magdala dito og mga tao nga mo tuoy mo tindog-tindog dito nga moingon nga ni suporta sa pagukod kang former President Rodrigo Roa Duterte, walay tao. Kaya ang mga nangadto dito nga mga kaigsuonan nato nga naggastos ilang kaugalingong kwarta, puro man mga pro Duterte. Kaya nakita man bisag tuwa sa gawas kung sa nasod, kining atong mga kaigsuonan nga nanarbaho dito mga OFW. Ilo mo makita gumikas sa social media o sila nagapahitabo diri sa atong nasod. Unsay kalainan ni atong panahon, ni atong panahon nga si Presidente Rodrigo Roa Duterte pay presidente, o sa panahon karon ato nang matandi gud. Una sa panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, mikunhod ang kriminalidad. Mikunhod ang kininya ang pagpayuhot sa ginadiling droga. Kay doon na may kahadlok ang mga tao. Kay kabalo man sila nga dakpon sila, tinudon sila. Karon sa panahon ni BBM mga kaigsunan, kung sa may nahitabo, misaka ang kriminalidad. Ang makita nga to sa Facebook, ning daghan kining ang mga nangabuang na itong mga kaigsunan nga mang-hostage ang kaugalingong anak, mang-rape siyang kaugalingong anak. Pero nangabuang na to ng mga kaigsunan ning daghan. Pero misamot kadaghan kanang gipanghambog sa atong mga otoridad nga dakop. Normal na ay madakpan gumikan kay perting daghana man sa kuana sa supply. Bisag dinhi gani sa atong lalawigan sa buong del Norte. Diris dakbayan sa dapitan, dakbayan sa Dipolog, kung sa may obserbasyon ninyo.
Di ba? Unsa ba inyong nakita? Unsa ba inyong naobserbaran? Di ba? May daghan o mangutana kas mga katukanto, mangutana kas mga standby, mangutana kas mga bugoy-bugoy, may daghan karon ang supply sa illegal nga droga. Sayon ra kuno, ha? Sayon ra kuno ang pagpalit karong panahon na sa illegal nga droga. Bida. So, mo na nakita sa itong mga kaigsuunan, ha? Mo na nakita sa itong mga kaigsuunan. Mo man gani nga bisag giunsa nila pagdaot, ha? Bisag unsaon nila pagdaot, pagguba si Vice President Sara Duterte hangtod karon. Nagpabilin nga lig-on ang liderato niini ug misabot pa kadaghan ang mga musuporta. Misabot pa kadaghan ang mga musuporta. Ingon na mga kaigsuunan, kining mi ang atong umalabot nga presidente. Ha? Dayon, imong makita, imong mamatandi. Simple siya nga pagkatao, dali duulon, kanang musuroy siya, dali duulon sa mga tao. Di ba? Dili siya, ingon ba nga, magpakahalang doon o gayo, di ba? Nga, simple ba? Simple. Simple nga tao na makita ni mo nakasabot unsay gikinahanglan, unsay problema sa mga ordinaryong Pilipino. Nga, gumika niya na, diya na ito makita nga, doon na siya'y kapasidad, kapabilidad, nga musulban sa itong problema. Munay, ato pong nakita nga, sa panahon, karon ni BBM, wa niya makit Kahangtod karon na una, ugma, musaka na po ang presyos gasolina. Ang ato mga pagkaon, nagka-taas. Wala man tanong barato-barato. Ang atong presyos pagkaon nagkataas mga kaigsunan. Ang mga trabaho nagkagamay. Pila ka mo kaigsunan na itong walay trabaho? Pila? Kung sa may gihimo sa atong kagamahanan. Tama, sa lip service ka na pag-ingon nga doon ay mga programa, mga livelihood project o uban pa. Pero sa realidad, walay gihimo nga mga livelihood programs. Kung doon na magani ang local government unit, may magpasiugda, pero pila na may kwartas local government unit. Gamay ra po. Di po ingon nga makabastar nga makahatag og livelihood program sa tanan o sa mayoridad, sa majority. Gabahin po sa programa sa agrikultura. Kay di mo na ito ikalimot, mga kaigsunan, nga kining Pilipinas, agricultural country, gumikan sa kadako sa atong mga kayutaan nga angayan tamnan. Pero sa may nahitabo, doon na may dako na kining ang dako nga tabang nga atong nakita. Wa gumikan kay minus o wala pud magmonitor. Gani nga atong nakalabay mga tuig, di ba? Katong ato nang na-expose nga ultimo binhi sa gobyerno nga ipanghatag untas mga mag-uuma binhi sumay ba nga para libre nga ikatanong sa mga basakan. Unsay nahitabo dito sa usang budigas galas atong nakita dunay video mga litratong gipadala kanato dito girisa gibaligya ngadto sa mga mag-uuma. So ingon na anak pareho ra po sa kabalungan mo atong bukas sa NFA. Abot ka og nausab na ba ang ginahimo nga kumprahon atong NFA diri lalawigan, kumprahon sa mga negosyante, irisa, ibaligya, commercial rice na. Kinsa may nakapahimulos ang mga donahan nga ang purpose unta sa NFA nga makatabang sa mga nagkalisod, pero sa may nahitabo ang mga adunahan, mga kaigsunan, ang mga adunahan mo nakapahimulos o misamot kadato. Dining mga klasiha sa mga panghitabo, mga kaigsunan, may angayan na to. Angayan gid nato nga usbon. Angayan na to nga bantayan. Galing lang kay lagi. Subok pa lang dungon nga kita nga mga magbubuhis waton raman panahon sa eleksyon.
Dayon tunulang tag kwarta, labi na diri sa lalawigan sa Buanga del Norte. Dili ta mo butang. O dili pa rito na itong boto. Dahil pag human sa eleksyon, dahil na itong bagulbol. Kumikan kay, siyempre, gini nga itong mga politikong mudao, ilaman sa bawiong tong ilang, wala may, sos, ginoo ko. Pwede man na, manghatag sila, mutabang, pero dili, minilyon, dili, binilyon. Kaya dyan sa lalawigan sa Buanga del Norte, mulang sarka o gobernador, magasto man kag binilyon. So ayaw kong ingna nga dili ni mo na bawion. Dahil tulo ka tuig na. So after 3 years, kinahanglan pagdaog mo magsugod na kang tigom para sa sunod eleksyon. Dayon, magtigom po ka para makabawi ka sa imong gasto. So na. So unsa may mahitabo? Dunay tarong nga panggobyerno man ko na to? Wala. Wala gyud kay kita mismo. Wala man ta mutubot nga dunay tarong nga mga tao nga mudumala. Imbis ang atong pilion kadtong mga public servant, ang atong gipili ang mga politiko. Unsa may kalainan sa public servant ug mga politiko? Ang public servant, mga kaigsunan, pinakauna niya, pinaka-prioridad niya ang pagserbisyo. Prioridad niya ang mga katauhan. Pero kung mapili kag politiko, ang priority niya na ang iyang personal nga politikanhon nga mga interes. Mo gani, mo biyang kabantay mo nga kasagaras mga politiko balingbing ug kinsa ilang tan-aw nga mooy kusog nga mga kandidatos nasyonal adto sila dito. Ingon na, di ba? Kabantay bitaw mo sa atong mga lokal na politisyan. Hangtod kapila magpuli-puli og partido. Gumikan kay anaa sa ilaang kasing-kasing ug sa ilaang kaugalingon nga ipreserbar nila ang ilaang politikanong interes dili ang interes sa katawhan. Wagi kapaingnan, mura gid gihapon. Way kapaingnan mga kaigsuonan nga kining ato nga nasod maunlod yun. So yung nana, di ba? Sa mga supporters di ay ni Vice President Sara Duterte, padayong paghihapon karon nga nagadawat og gustong magpamiyembro ang Duterte Riders Team, mga kaigsuonan. Kining Duterte Riders Team, muna grupo sa mga motorcycle riders na tuwa nagadapig o tuwa nagasuporta sa mga Duterte. Especially karon nga mi mahibalo na sa iyaa nga katuyuan, sa iyaang kagustuhan nga moserbisyo sa tibok Pilipinas ang atong Vice Presidente nga siya magpapili pagka presidente. Gikinahanglan ni Vice President Sara Duterte ang suporta sa mga katauhan. Kita diri taga Mindanao, mga kaigsuonan, mas nindot nga mo kuanta mo pakita ta og suporta kay taga atuwa man na Mindanao man na katong mahilig motor kabalo mo rider pud ni si Vice President Sara Duterte, pero gawas niya na atong makita nga si Vice President Sara Duterte sayon nga duulon. Dili siya ingon nga kuan ba pareho nato, kabalo siya, boboy, dayon makamasa
Kana may atong gipangita nga usa ka leader mga kaigsunan nga nakabalo kung sa gibati sa mga ordinaryong tao. Gumikan kay kung kabalo ka sa gibati sa mga ordinaryong tao, kabalo ka mohimo, kabalo ka mangita ang paagi, ug doon na kay doon na kay urge na mangita og paagi aron matabangan ang atong mga kaigsunan. Inana raman ang angay natong pilion mga kaigsunan gumikan kay kung dili nato na siya himuon, dili ta mo pili, dunay chance, dunay chance mga kaigsunan nga dunay chance nga ang mapili nato pareho gyapon karon, adunahan, socialite, nga mahilig og sosyalan, dayon wala kini ingon pa nila, wala kini kayo'y kasing-kasing, wala kay kini kasing-kasing sa kining kuan ba kining mga katawhan gumikan kay wa man nimo bati, wala niya batia, di niya mabati, wa po siya sugod ka experience, wa po siya kita, wa po siya kahugoy-hugoy. So yung nana mga kaigsunan nga gikinahanglan nga atong hunahunahon gigayo sa makausap pa katong mga kaigsunan nga ganahan mo apil sa Duterte Riders Team. Pwede mong message kanato, message nato sa Facebook, Raymond A. Acopiado, katong tagaan og pagtagad i-add mo na to sa group chat sa kuan Duterte Riders Team kung BRT. Dayon sa ato tayong mga kaigsuunan nga ming padala sa ila ang mga mensahe through text sa ilang mga komento ug mga adlaw na ginatunay matagaan og pagtagad mga kaigsuunan gumikin ka apiti ng kas panahon. Sa ngalan na lamang sa atong mga sponsors, kini ang inyong ubos nga alagad, Raymond Acopiado. Acopiado, may daghang salamat. Maayong buntag kanatong tanan.